Magsitayo pang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa mamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na misa ngayon ay ang ating pangbutihing kura paroko, Reverendo Padre Danichi V. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Pinagbuklod, pinagkaisa ng katawan ni Jesucristo. Ipinapanalangin ng Inang Birhen upang kahiling ay tugunin. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan
upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birhen ng Soledad, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupaypay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod, na ang mukay halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nagiiyakan sila at patuloy na humingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem,
Lungsod na pinakamamahal ko, saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan, sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo na hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi ng inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka tumiyaw ng ulit-uli sa magdamag. Sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay, kumbaga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ulitin po natin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo noong una. Iyaong lahing tinubos mo't itinakda ng magmana. Bundok ng siyong tinirhan mo'y gunitain mo na sana, tugon. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway. Ang labi ng sangtuaryo mong sinira ng bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat ng nasa loob na sangkap ng mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol, tugon. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyaong mga malulupit. Iyaong banal na sangtuaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila't winasak ang templong banal, tugon. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin. Ang masamay naglipana sa bundok na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulod na ang api mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat, Aba, tugon. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Inako ni Jesu Kristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, Alleluia.
Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po ay naparalisis. Siya ay nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya." Sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako ay nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya ay lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Noon di, gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at dooy nakita niya ang biyanan nito, nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyon, dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang kwento ng kakaibang pananampalataya ang ating nasaksihan. At nasaksihan din ni Jesus mula sa isang kapitang Romano sa ating ebanghelyo. Sabihin nga po ninyo, pananampalataya. Kakaiba dahil namangha si Jesus. Dahil sabi niya, hindi siya nakakita ng ganon kalaking pananalig. May tatlong bagay ang tinuturo ng pananampalataya ng kapitang Romano. Tatlong bagay. Una, sa pananampalataya na ibababa ang tao. Sabihin nga po ninyo, na ibababa. Narinig natin kung gaano kataas
ang kapitang Romano. Siya ay may nasasakupan at may mga kawal. Sabi niya, kung sasabihin niya sa kanyang mga nasasakupan, humayo ka, ano nangyayari? Humahayo sila. Pag sinabi niyang halika, anong nangyayari? Lumalapit sila. Pag sinabi niyang gawin mo ito, ano nangyayari? Ginagawa nila. Ganyan, kamakapangyarihan itong kapitang Romano. Siguro, no? Pag sinabi niya doon sa kanyang mga kawal na sumigaw kayo, ano gagawin? Sisigaw. No? Kasi makapangyarihan. Ganyan kataas na uri ng tao, masasabi natin itong kapitang Romano. Dahil siya'y makapangyarihan, siya'y maimpluwensya at magaling. Tinitingala ng lahat at sinusunod ng lahat. Sa panahon natin, sino lang ba yung ganon? Yung tinitingala ng lahat, sinusunod. Hindi ba yung mga matataas na tao? Yung may kapangyarihan, yung may pera, o di ba? Pag may pera, kahit anong paggawa sa iyo gagawin mo, tama? Di ba? Kasi tinitingala mo. Mataas na uri ng tao. Pero gaano man kataas ang kapitang Romano nang dahil sa kanyang pananampalataya, nagpakababa siya. Dahil alam niyang walang panama ang kanyang kapangyarihan. Walang sinabi ang kanyang pangalan. Walang sinabi ang kanyang kayamanan para mapagaling ang kanyang alipin. Ganyan na nagagawa ng pananampalataya na ibababa ang tao. Kaya nga sa simbahan, pantay-pantay tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Bakit? Lahat tayo pulubi sa harapan ng Diyos. Kaya nga, lahat tayo luluhod. Lahat luluhod. Lahat lumuluhod. Lahat naninikluhod. Lahat humihingi. Kahit anong yaman ng tao, pag nagkasakit, di ba? Pantay-pantay tayo. Pare-parehas tayong humihingi sa Diyos. Pare-parehas tayong nananampalataya, nagdidebosyon. Wala eh. Walang mataas. Walang makapangyarihan. Walang mayaman. Sa pananampalataya, na ibababa ang tao. Pangalawang naituturo ng pananampalataya, sa pananampalataya na ilalapit sa Diyos ang tao. Sabihin nga po ninyo, na ilalapit. Ano yung una? Na ibababa. Ano yung pangalawa? Bilis yung makalimot talaga, no? Na ilalapit sa Diyos ang tao. Ito ang unang ginawa ng kapitang Romano nang makita niyang pumapasok si Jesus sa Capernaum. Siya ay lumapit at nakiusap. Lumapit at nakiusap. Ganyan ang taong may kailangan. Siya ang unang lalapit. Di ba? Siya ang unang aabot. Kaya nga kahit malayo ang tirahan nitong kapitang Romano, pinuntahan niya at nilapitan niya si Jesus. Ganon, di ba? Pag ikaw may kailangan, ikaw ang lalapit. Ha? Ikaw ang may kailangan eh. Ha? Ikaw ang unang aabot. Ikaw ang pupunta. Hindi yung ikaw pa yung pupuntahan, ikaw na nga may kailangan. Di ba? O, ikaw na nga may sakit, ikaw pumunta sa simbahan. Father, hindi na ako makapunta. Ayun. No? Kasi nung malakas, ayaw mong pumunta. Hello? Diba? At itong nagawa at nagagawa ng pananampalataya sa tao ang makalapit sa Diyos. Walang lumapit sa Diyos at humiling ng hindi nanampalataya. No? Wala. Lahat ng humihingi, biglang nagkakaroon ng pananampalataya. Lahat ng nangangailangan, biglang lalapit. Dahil
ang kanyang pananampalataya ang dahilan ng paglapit ng tao sa Diyos. Oh, kaya nga, ganun tayo, di ba? Pag mamamatay na, tatawag na ng pare. Di ba? Bigla nang lalapit sa Diyos. No? Pag may sakit na, bigla nang kailangan ng Diyos. Pero nung malakas, ayan, daan-daan lang. No? Nung malakas, ayan, no? Sugal-sugal lang, tambay-tambay lang. No? 'Di ba? Ganun eh. Oh. Kasi may kailangan. Pero kahit ganun, alam yan ng Diyos. Sa huli, dahil sa pananampalataya, nakakalapit ang tao sa Diyos. Kaya nga, para sa Kapitang Romano, ano sabi niya? Hindi na kailangan ni Jesus pumunta sa kanilang bahay para mapagaling ang kanyang alipin. Ano sabi ng Kapitang Romano? Sapat na ako ang lumapit. Sapat na akong pumunta sa iyo dahil nananampalataya ako sa iyo. Di ba sabi niya, hindi karapat-dapat na pumunta ka sa aking tahanan. Ang galing, no? Kasi sapat na siya yung lalapit. Hindi ikaw, Panginoon. Ako lalapit sa iyo. At ganyan ang pananampalataya na ilalapit sa Diyos ang tao. At panghuli, pangatlo, sa pananampalataya, nababago ang buhay ng tao. Sabihin nyo nga, nababago. Ano yung una? Naibababa. Pangalawa, nailalapit. Pangatlo, hindi lang ang alipin ng Kapitang Romano ang gumaling. Sino pa yung gumaling? Yung biyanan ni Pedro at yung lahat ng dinala kay Jesus na inaalihan ng demonyo. Nang dahil sa kanilang pananampalataya, agad nagbago ang buhay nila. Yung biyanan nang gumaling, anong ginawa? Nagsilbi kay Jesus. Kumbaga, nag-serve. O anong tawag natin sa mga nagsaserve? Naglingkod. Server. O, kaya nga itong mga server natin na to, pinapupunta ko kayo. 'Di ba? Magsimba kayo. Yan yung ibig sabihin nun eh. Kayo yung lalapit kasi kayo ang may gusto. Intindihan nyo? Yun ang ibig sabihin. Hindi ko kayo pinagsisimba para pagtripan lang. No? Dahil sinasabi ko, yan ang magdadala sa inyo para mabago ang buhay. Hindi pwedeng serve-serve ka lang, paglabas, balik sa dating buhay. Hello? Hindi pwede. Lahat tayo, dapat nababago ang buhay nang dahil sa pananampalataya natin. Yung mga inaalihan ng demonyo, ng pagalingin ni Jesus, nawala yung kanilang sapi at nagsimula muli sa bagong buhay. No? Yan ang nagagawa ng pananampalataya. Inaalis yung ating sapi. Tingnan mo yung katabi mo. May sapi ba yan? No? Minsan lang, Father, nasasapian. Talaga naman, kahit naman ako, sinasapian din eh. No? Pero nang dahil sa pananampalataya natin, nang dahil sa pagdarasal natin, nang dahil sa pagsisimba natin, nawawala yung sapi natin. 'Di ba? Kung hindi tayo nagsisimba, kung hindi tayo nananampalataya, siguro ang dami ng demonyong nakasapi sa atin. Yun nga nagsisimba, sinasapian pa eh. Di lalo na yung hindi nagsisimba. 'Di ba? Yan ang nagagawa ng pananampalataya. Nababago ang buhay ng tao. Alam niyo po, ako, nagsimula bilang ordinaryong nagsisimba lang araw-araw. No, araw-araw ako nagsisimba. Kahit nung college ako, kahit walang misa sa aming eskwelahan, no, araw-araw akong dumadaan doon sa chapel. No? At hindi ko alam na buo ang pananampalataya. Kakasimba lang, kakadasal lang. Minsan naman, di ba? Ano ba nangyari? Nagsimba ka, parang wala naman nangyari. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Naiipon yan. Hindi mo alam kung ano nababago sa'yo. No? Kakasimba, naging server ako ng parokya. No? Sabi ng parish priest ko, mag-serve ka na. Total, matatanda na yung mga nagsisimbang kasama mo, hindi makapagbasa.
O di, ako naman, araw-araw naman nagsisimba, nag-serve na rin. At kakaserve, nadala ako hanggang pumasok ng seminaryo at naging pare. Sino makakapagsabi ng dahil lang sa pananampalataya? Kaya kung gusto mong mabago ang iyong buhay, ang susi ay pananampalataya. Mga kapatid, hindi natin matatawaran ang kayang gawin ng pananampalataya sa tao. Dahil kaya nitong ibaba, ilapit sa Diyos at baguhin ang buhay ng tao. Amen? Amen. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, ang aming Panginoong Yesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria at bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at ating sambitin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad. Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bokasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangin naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nangihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami.
Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, buong kapakumbabaan namin itinataas sa iyo ang aming mga pangangailangan. Kalakip ang panalangin ng mahal na Birhen ng Soledad, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming nanay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ng mahal na Birhen ng Soledad nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay mapagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinararangalan namin ang mahal na Birhen ng Soledad. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibagin dulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen ng Soledad at pagtulad namin sa Kanya ay mapagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos ng ating banal na misa ay ang ating pagpaparangal at debosyon sa mahal na Inang Soledad. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris hostia Eceli pandis ostium Bella premunt hostilia Dan robur per auxilium Unitrino che Domino sit sempiterna gloria Gibitam sin termino Nobis Domet in patria. Amen. Purihin natin ang Amang nasa langit na pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Magpakailanman. Purihin natin si Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa,
at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio, iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid, at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal, at iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Tumayo ang lahat. Kapag ako nag-iisa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, ina. Alam kong ako'y hindi nag-iisa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot na pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na dulot ng iyong akay. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Puso nga ba hindi mo hinayang mag-isa? Oh, mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga, Reynang ina. Kaya naman, mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyong paanan. Ako ay nagpapatira pa
naririto ako, O Ina, upang puso ko'y itlalaga sapagkat ikaw ang ina kong reyna. Oh, mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Puso na ba hindi mo hinayang mag-isa? Oh, mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. Minamahal kong ina. Minamahal kong reyna. Maria Birhen Soledad. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi. Makapangyarihang Ama, batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimighating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maghinagpis dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa inyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagutan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay ipinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng inyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak, nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa devosyong ito, kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami.
Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat, katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito dahil sa masiding pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, banggitin ang kahilingan sa pagdidebosyon na ito. Tayo pong lahat, Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Tumayo ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Pangwakas na panalangin. Tayo pong lahat, naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos, bagamat sa wimpalad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay.
Birhen ng Soledad, gusto kong hingi ng makainam mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang wag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko ipinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas, katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mong napako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya, sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan. Sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibig kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay nihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, haya ng iyong anak, anak, haya ng iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya ang naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria ay isinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay tinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, O aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Tantum ergo sacramentum veneremur servi et antiquum documentum novos sedat Restet pides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salvationem
parsit, laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestisti eis. Omne delectamentum menseabentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguinis turi sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictus Deus, benedictum nomen sanctum eius, benedictus Iesus Christus, berus Deus et berus homo, benedictum nomen Iesum, benedictum Correius Sacratissimo, benedictus sanguis eius, pretiosissimus, benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento, benedictus Sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta Maria Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immacula
Concepción, benedicta eius gloriosa Sanctio, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus Ponsus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis piliebre, a te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, Ilios tuos, misericordes oclos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posoc exilium ostende. O clemens, o pia, adultis Virgo Maria. For
us, O Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Granted by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Nuestra Señora de Soledad, nang mapagtis ng mga hirap, nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag magbabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mong mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay. Kami sana'y huwag magbabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mong mga anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtis ng mga hirap, mata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.